Magandang araw sa inyong lahat at welcome ulit kayo dito sa channel ko. Doon sa nakaraang video natin, ang topic natin ay tungkol sa pinakamagandang paraan o sistema ng pagdi-dispose doon sa mga alaga nating manok for chicken meat production at saka doon sa egg production. Ngayon naman, ang topic natin ay kung ano ang all in, all out, at saka first in, first out, at kung paano mo gagawin yung all in, all out, at first in, first out. Kung hindi mo pa napapanood yung video nakaraan, panoorin mo na para makarelate ka sa topic natin ngayon. At kung gusto mo pang manood sa mga ibang videos, pwede naman kasi ang dami pang mga video na kailangang panoorin mo kung ikaw ay bago rito o kaya kung ikaw ay dati na pero hindi ka pa nakakabalik, balikan mo yung mga videos at marami kang matututunan doon. Kasi ang channel ko ay nagdi-discuss ng poultry farming tips at saka egg business. Ano nga ba ang all-in, all-out? Ito, applicable doon sa per cycle na production o kaya yung per batch na production mo. Halimbawa, sa chicken meat production, per cycle kasi ang harvest dyan. Kaya tawag doon ay all-in, all-out. Ibig sabihin, sabay-sabay na pumasok ang mga kiti doon sa farm mo. Sabay-sabay na i-check-in mo. At pag malaki na sila, pwede na silang ibenta. Sabay-sabay din dapat na ma-out. Yun ang ibig sabihin ng all-in, all-out. Kasi magre-restock ka na naman. Per cycle, papasok mo sila and then ilalabas mo sila sabay-sabay. Para makita mong maigi kung magkano yung kita mo doon sa cycle na yon. Tapos, yung first in, first out naman doon sa itlog. Kasi, di ba, ang mga layer ay araw-araw na umiitlog. Kaya, yung unang naiitlog, yun yung unang ibebenta mo. Kasi kung ihuhuli mo yon or nasa yung marambol ba, kung marambol-rambol yung mga date ng itlog na ibebenta mo, limbawa ngayon nagbenta ka, yung nasa kalagitnaan na na-produce, yun yung ibebenta mo una, o kaya yung huli na na-produce, yun ang una ibebenta mo, possible na may mga mahuhuli doon at mabubulok. Bakit hindi all in, all out? Ang gagawin mo doon sa mga itlog ng layer mo. Kasi nga, araw-araw silang nangingitlog. Hindi naman per cycle yung pag-harvest mo doon, kundi araw-araw. So, kung nag-harvest ka ngayon, yun ang una mong ibebenta. Iitlog na naman bukas, ibebenta mo na naman. Kung nagpang-abot halimbawa ang 2 production hanggang 5 production, halimbawa lang ha, pag nagpang-abot ang mga production na ganon at mahina kang mag-market or matumal ang bentahan, yun pa rin ang unang ibebenta mo, yung pinakaunang-unang production mo. Huwag mong ibebenta una yung mga huling production mo para hindi ka masiraan. Kaya ganon na first in, first out. Hindi kagaya ng meat production na per cycle ang pag-harvest. Ang itlog ay araw-araw ang pag-harvest dahil araw-araw na umiitlog ang mga layer. At yung mga layer, ang cycle nila ay matatapos within 80 weeks. 80 weeks old na pangingitlog nila. At minsan, may umaabot ng 100 weeks. Ano na lang yun, bonus na lang. Pero usually, 80 weeks or yung iba naman na hindi maganda ang management or hindi maganda ang kalusugan ng mga manok ay nadidispose sila before 80 weeks. Basta hindi na kumikita yung farm or nagbe-break even na lang. So yun ang cycle ng layer. Yung meat production, kung broiler, 45 days or less than. Yun yung araw na kailangan mag-dispose na. At yung native chicken naman, hanggang 3 months na aalagaan mo yon, di ba? So yun ang cycle naman niya. Pero kung marunong ka sa restocking, kung marunong kang mag-schedule, kung gusto mo ng every week na may stock ka na aalagaan mo, panalakihin ng hanggang 3 months, di mabuti, di ba? Paano mo naman gagawin yung all in, all out? Halimbawa, backyard farm ka, 100 heads yung kiti mo na kailangan dispose mo or 200 heads, no? Kailangan, kiti pa lang, nag-uumpisa ka ng mag-prospecting. Prospecting ang sikreto dyan, no? Kasi, pagka hindi ka marunong sa prospecting, baka hindi uusad yung pagbebenta mo ng all in, all out. So, kailangan, meron ka ng mga pinoprospect na pagbibigyan mo.
Pero yung pag nag-prospect ka, kailangan may listahan ka. Ilista mo yung class A, B, C or D pa, no? Sino yung mga class A, yung pwede mong bentahan ng maramihan, cash, madaling i-approach, madaling alukin, mga ganyan, no? Marami ka namang KKK, mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kaklase, kachika-chika, kasalubong. At idagdag mo na rin dyan yung mga kilala mong mga store, yung mga kilala mong talipapa. Kung marami ka talagang alaga, i-prospect ka dun sa mga mas malalaki, no? Mas malalaking napapagbentahan mo. Dahil kung 100 or 200 heads, halimbawa lang ha, for meat production ang aalagaan mo, hindi kakayanin na bibilhin yan lahat ng mga kapitbahay mo, kaibigan mo, mga kaklase mo. Yan, kailangan mo na pumasok sa mga institusyon na maliliit. Halimbawa, yung mga restaurant, yung mga nagsaserve ng mga native chicken, o kung ano pang breed yung inaalagaan mo na for meat production. Ganon, no? So, ipoprospect mo ang mga yon. So, pagkatapos ng prospecting, i-alok mo na sa kanila. Yung mga prospect mo, alukin mo na sila. Yung tumanggi sa'yo, i-ex mo muna. Tsaka mo na lang balikan ulit, no? Yung mga nag-oo, ano naman gagawin mo? Di i-record mo. Kung nag-order, i-record mo na yung order nila. Tapos, kasi getting orders ka na pagkatapos ng prospecting, no? Yun. Tapos, i-remind mo sila before na mag-dispose ka na. Siyempre, matagal kasi yan, di ba? Mulakiti. Mag-ano ka na, mag-umpisa ka nang nag-prospect, nagpa-order, ganyan. So, magre-remind ka para hindi nila malimutan. Kasi may mga nag-o-order na pagka magde-deliver ka na, sasabihin nila, ay, ala, nakalimutan ko si Kang. Hindi, kasi may mga nag-o-order na pag magde-deliver ka na, sasabihin sa'yo, ala, nakalimutan ko, may order pala ako sa'yo, paano yan? O di ikaw pa ang ikaw pa ang pagpoproblemahin, di ba? Ikaw pa ang pag-iisipin kung paano yun. Hindi na niya kukunin yung order niya. So, kailangan mag-remind ka. So, prospecting, getting orders, and then reminder dun sa order, and then pag delivery date, kailangan naman mapapagkatiwalaan ka na i-deliver mo talaga sa araw na yon. Kasi may mga customer na yung order, hinihintay talaga. Na kahit na matagal na niyang in-order, alam niya. Ganon. So, yung first in, first out naman, edi siyempre, sundin mo yung sistema na first in, first out. Kasi may mga customer din dyan na pipiliin nga yung fresh, kagaya ng sinabi ko doon sa nakarang video, no, na ayaw na nila pag 3 araw, 5 araw, ayaw na nila. Natatakot na sila na baka mabubulok na. So, kailangan i-explain mo, no? At kailangan din naman na huwag mong paabutin nga ng matagal na ilang araw na nandun yung itlog na produkto mo ay hindi nabebenta. So, kailangan papasok pa rin dyan yung marketing skills mo at saka ng mga tao mo kung may tao ka. Sana may natutunan kayo dito sa video ito at sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nagla-like sa buong taon, yung mga nag-share ng buong taon at saka yung mga nagko-comment, yung mga pag nag-upload ako ng video, nandyan na sila, sinasabi nila na pinanood nila buo. Salamat sa inyong lahat. Yung mga hindi nag-skip ng ads, salamat sa inyong lahat. Malaking tulong yon sa channel ko. Lalo na maliit pa naman ang channel ko at hindi ko alam kung kailan malalaki ito. Pero natutuwa pa rin ako kasi alam nyo, umuusad naman paunti-unti. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi buhay pa rin ang channel ko. May mga nagsusubscribe pa rin at saka may mga gusto pa rin ang topic ko, although may mga ayaw syempre, no? Hindi mo naman mapiplease lahat. So, ganyan talaga ang buhay sa mundo. Hindi mo lahat kailangang i-please at hindi rin naman kailangan i-please kanila. Ganun yun, no? So, salamat sa inyong lahat at sana pagpalain tayong lahat araw-araw at datnan tayo ng bagong taon na matiwasay ang kalusugan, buhay, na kahit na napakahirap ang buhay dito sa Pilipinas talaga, magiging masaya naman tayo, no, pagdating ng 2026. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.